Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabalik topic tayo. Ano ang tatlong rason bakit bumabalik ang lalaki after kanyang iwan? Pakinggan nyo to mga kababaihan dahil baka isa kayo sa naiwan ng inyong mga mister at pinagpalit sa kanilang mga kabit. So, ang una nating rason mga kasawi is masama ang ugali ng kanyang kabit. So, syempre kapag nag-uumpisa pa lang ang relasyon, ng maling relasyon mga kasawi ng inyong mga asawa at ang kanyang kabit ay napaka-sweet naman talaga ng kanilang mga kabit. Kaya 'di ba? Kung mapapansin nyo, nababaliw ang mga kalalakihan kapag nakakatagpo sila ng kabit na sobrang sweet. Ito, malambing, mabait, na akala na nila ay pwedeng-pwede ka nang iwan dahil ang pamalit nila ay mabait ito at feeling nila ay doon na sila magiging komportable panghabang buhay kapag once na ito yung pinili nila kaysa sa isang legal wife na asawa mga kasawi. Siyempre mga kalalakihan ay nagiging komportable ito na dahil akala nila, ina-expect talaga nila na talagang mabait yung kanilang kabit. Pero kapag once nagsama na talaga sila, ay doon nila malalaman ang tunay na ugali ng kanilang mga kabit. Kaya ito ay nagsasawa. Doon nila nadidiscover kung paano ang ugali ng kanilang mga kabit versus sa kanilang mga asawa. Kaya kung mapapansin nyo, mga ilang taon pa yan, 'di ba? Naghihiwalay din yung kabit at inyong mga asawa tapos binabalikan ang mga legal wife na asawa mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is nadidiscover nila ang tunay na pagkatao. Siyempre akala kasi nila kapag once na hindi pa sila matagal na nagsasama, akala nila kilala na nila yung kanilang mga kabit. Pero kapag matagal na yung kanilang pagsasama, yung bang nagiging komportable na sila sa kanilang mga kabit, doon nila natatagpuan ang tunay pala na pagkatao nito. Doon nila nalalaman kaso huli na ang lahat kung kailan ay iniwan na nila ang kanilang mga legal wife. 'Di ba mga kasawi? So yung ending, mga kalaunan, sabi ko nga sa inyo, ay binabalikan nila ang kanilang mga tunay na asawa kasi doon nila talaga nare-realize na yung mismo ang tunay nagmamahal sa kanila ay yung talagang legal wife kumpara sa kanilang mga kabit. Diba sabi ko nga sa inyo, kapag once na hindi pa naiiwan ng isang lalaki ang kanilang mga asawa, ang kabit naman talaga ay lahat gagawin para lang maiwanan at piliin sila ng isang lalaki. Pero kapag once na pinili na ng lalaki ang kanilang mga kabit, doon na nagiging komportable ang mga kabit na talagang mas feeling nila sila yung talagang mahal na lalaki dahil iniwan na mismo nito ang legal wife versus sa kanya mga kasabi, diba? Kung mapapansin nyo. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi is nagger. Ayan, syempre mga kalalakihan, akala nila pag umpisa pa lang ng relasyon, sobrang sweet, hindi naririnig na nagbubunga nga at nag-aaway sila ng kanyang kabit. Pero kapag matagal na ang kanilang relasyon, doon na nila nadidiscover na talagang masahol pa sa kanilang legal wife ang ugali nito. Nagiging nagger na pala away. So, siyempre, kunting pagkakamali lang ng lalaki sa kanyang kabit ay talagang inaaway na nito, sinisigawan na ito, yun bang grabe na yung riot nila sa isa't isa. Kaya pala ito ang karapat-dapat para sa kanila, mas magaling pa rin yung kanilang legal wife, mag-comfort sa kanila, at talagang dito nila nare-realize na iniiwan na nila yung kanilang kabit at bumabalik sila sa kanilang tirahan mismo sa legal wife. Kaso nga, sabi ko nga sa inyo, huli na ang lahat. Kumbaga, bago lang nila nadidiscover ito kapag once na nagsasama talaga sila mismo sa isang bubong. Hirap sabihin ang salitang mabait ang isang tao dahil hindi mo ito nakakasama sa loob ng tahanan. Bago mo sabihin ang salitang yan kapag once na nagsama na kayo sa isang bubong kasi dyan na magkakalabasan ng mga tunay na mga ugali sa isa't isa. Kaya yung ending kapag ganito na yung sitwasyon, sa huli na magsisisi ang mga kalalakihan, marami nang nasira na yung relasyon, nasira na yung pamilya at yung mga anak niya, 'di ba? Nasira ng lahat. Akala kasi nila yung ipagpapalit nila sa kanilang mga asawa ay maayos na. Akala nila talagang eto na yung pinaka panghabang buhay nila, sasamahan sila hanggang dulo. Tapos yung ending naman pa, talaga ito yung ideal girl nila na makakasama panghabang buhay. So yung ending, bumabalik at bumabalik pa rin talaga sila kung saan sila nagiging komportable sa kanilang mga asawa, mga
mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Laging tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag kayo ay nagkaroon, ayan, or nagloko kayo, dapat isipin nyo ng mabuti kung maganda ba ang maidudulot nito sa inyong pamilya. Yun bang taong minamahal mo dati, kaya mo bang pakawalan kapag wala ka na sa kanya, 'di ba? Kaya mo bang tiisin kapag once na pinakawalan mo ito, iba na yung makasama niya, 'di ba? Sa habang buhay. Kasi minsan may mga thinking tayo na siyempre malakas yung loob mo dahil meron ka pang kabit, malakas yung loob mo, feeling mo eto na yung babae na nakita mo na pinaka the best para sa'yo, pero hindi naman pala talaga ito yung tunay niyang ugali, balat kayo lang eto. Kasi nga dahil kinukuha niya yung loob mo, lahat gagawin niya para iwan mo yung tunay mong asawa. Pero kapag once na naiwan mo na, dito na lumalabas ang salbahe nilang mga ugali. Pero huli na ang lahat dahil siyempre may nawasa ka ng pamilya, nasira mo na yung pamilya mo at hindi na may babalik pa ang lamat na ibigay mo sa kanya, mga kasawi. So kaya sa mga ganitong sitwasyon, pag-isipan nyo ng mabuti, dapat ba na lukuhin yung asawa nyo, kung karapat-dapat ba talaga sila na iwan yung asawa nyo, kasi sa huli ang pagsisisi ka, so wala ka na magagawa kapag once na iniwan mo na yung asawa mo. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga. Mahal kayo ng inyong advisor.